sound check. Hello. Low, low sound check. Low, low sound check. Hello. Low, low sound check. Low. Low sound check. Hello. Low, low sound check. Low sound check. Low. Low sound check. Low. Low sound check. Check. Low. Low sound check. Low sound check. Low, low sound. Low sound check. Low, low sound check. Low, low sound check. Low sound. Low, low sound check. Low sound check. Low.
check. Low sound. Low sound. Low sound check. 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 Hello, sound check. Hello. Hello, sound check. Amen. Good morning po sa bawat isa. Tayo po aawit sa ating Panginoon. Let's sing the song in my heart, the song in my soul. The song in my heart, the song in my soul. The song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to sing again. I sing in the darkness. I sing in the darkness. I laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to sing again. Your spirit. Your spirit brings me liberty. Your breath of life has set me free. Jesus, your love lifts me high. Gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll sing before your throne. Jesus, I'll sing before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Minsan pa, the song in my heart. The song in my heart, the song in my soul. The song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to sing again. I sing in the darkness, I laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to sing again. Your spirit brings me liberty. Your spirit brings me liberty. Your breath of life has set me free. Jesus, your love lifts me high. Gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll sing before your throne. Jesus, I sing before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Here in this house, here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ, a rock cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles to set the captives free and make the broken whole. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Minsan pa, here in this house. Pwede na po tayong tumayo. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome.
God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles to set the captives free and make the broken whole. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here. There is power here for miracles to set the captives free and make the broken whole. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Let's sing. How good it is. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give praise unto our God. Oh, He heals. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior. And with a heart of gratitude, we give Him praise. His mercy shall endure forever. And I will worship Him for all of my days. How good it is. How good it is to give praise unto the Lord. How good it is to give praise unto our God. Oh, He heals. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. It is good. It is good to bless His holy name. It is good to bless His holy name. Sambahin natin ating Panginoon. Hallelujah, we glorify Your name. Marapat ka lamang sa pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Tuloy nating awitan nating Panginoon. Tuloy yung napakabuti niya sa atin sa kabila ng mga pangyayari sa ating mga buhay. Tuloy natin siyang awitan, purihin. Let's sing, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love
and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing 10,000 reasons, 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end grows near, and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years, 10,000 years, and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sambahin natin ang ating Panginoon. We glorify your name. Sama-sama may sumasamba sa iyong pangalan, Panginoon. Makapangyarihan kang kumilos sa iyong mga anak. We glorify your name, Lord Jesus. Thank you, God. Praise God. Hallelujah. Tunay kay sarap magpuri sa ating Panginoon. Ngunit tayo darako mga kapatid ngayon upang patuloy nating hingi ng pagsama ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin natin mga kapatid ang patuloy na biyaya at pagsama ng Diyos sa ating kalagitnaan sa buong maghapon. Ang bawat tao mga kapatid na inaabot natin ng kanyang salita, sila ay iligtas, hindi lang maligtas, kundi sila ay makasama natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ipanalangin din natin mga kapatid ang ating mga mahal sa buhay na kung saan ay wala pang pagkakilala sa Diyos, sila ay makasama din natin sa pagpupuri. Amen. Higit sa lahat, sa pagdating ng tamang panahon, amen, na ang Panginoon ay dumating, sila ay makasama natin sa kabilang buhay. Amen. Hallelujah. Panalangin din ng mga kapatid ang patuloy na biyaya at pagsama ng Diyos, pagbubunga sa bawat ating mga daughter church. Amen. Kung paano tayo pinagbubunga dito sa Rosario, ganun din mga kapatid, ipanalangin natin ang mga churches natin sa lugar ng Tansa, sa Naik, mga kapatid, sa Bacoor, sa Cavite City, sa Bagak. Amen. Maging ang mga granddaughter church natin mga kapatid, panalangin natin na patuloy na samahan at biyayaan ng ating Panginoon. Maging ating leadership sa ating fellowship mga kapatid, tunay nga na ang ating church, ang ating kapulungan ay ginagamit ng Diyos, patuloy na ang mga leaders natin ay gamitin ng Diyos sa higit pang mga bagay at kapamaraanan na kung paano ang Diyos, amen, na sila ginagamit, sila ay maging patuloy na pagpapala upang patuloy na ang pangitain ay dumaloy, amen, pababa sa bawat mga nasasakupan. Ipanalangin natin mga kapatid ang leadership sa Prescott, Arizona, sa pangalan ni Pastor Greg at Sister Lisa Mitchell, patuloy na ang pabot biyaya ng ating Panginoon, maging ang mga council of leader mga kapatid, panalangin natin na sila ay patuloy na biyayaan ng Panginoon, maging ang leadership sa ating fellowship dito sa Pilipinas, from Mandaluyong, Pastor Boyet and Sister Susan Cepeda, patuloy na kalakasan, amen, biyaya ng Panginoon, gamitin pa ng Diyos sa higit pang kapamaraanan, anuman mga plano pa, amen, ng Diyos sa kanyang buhay ay patuloy na mangyari at maganap. Maging ang mga regional leader mga kapatid from Lucena, Ernie Rente, amen, maging sa Iloilo, Pastor Yeli sa Tacloban, Pastor Henaro Bugtay,
si Pastor Charlie, Pastor Frank, amen, from Davao, patuloy natin sila ipanalangin sa Panginoon. Sila po yung mga regional leader, may mga ginagampanan na malaking bagay sa ating fellowship, amen. Patuloy silang samahan ng ating Panginoon. Maging mga kapatid, ang ating pong pastor dito sa Rosario Church, amen, maging ating pong Mother Church Pastor from Lucena, ay from Los Baños, amen, Pastor Samuel, amen, and Sister Elaine Casiao, patuloy na biyaya ng Panginoon kung paano ginamit ang kanyang papa, ang ating Pastor Manny, amen, ay siya rin gamitin ng Diyos upang patuloy na maging pagpapala sa kanyang mga nasakupan. Amen. Siya po yung ating Mother Church Pastor from Los Baños, Laguna. Maging ating pastor nga dito sa Rosario Church, Pastor Denver, maging kanyang buong sambahayan ay patuloy na biyaan, samahan ng Panginoon siya gamitin upang patuloy tayo hubugin, mga alagad, disciple, mga manampalataya, upang sila'y maging patuloy na pagpapala sa ating pong buhay. Maging mga kapatid, ang ating pong bansa, tunay na nangangailangan ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. Batid natin ang mga bagay na nangyayari, pero ganun pa man, huwag tayong maapektuhan, kundi dapat nating lalo pang ipanalangin ang ating bansa, ang ating pong presidente, amen, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., amen, hallelujah, maging ating pong local official dito sa Rosario, amen, from mayor, pababa, mga barangay captain, lahat na nanunungkulan, sila'y patuloy na maging kagamit-gamit para ang ating bansa ay tuluyan na maging maunlad, maayos, amen, sapagkat yung ating bansa maayos, amen, lahat ng tao ay magiging maayos, amen, hallelujah, sila gamitin ng Diyos, amen. Hindi man sila maligtas, pero panalangin natin sila ay maligtas, amen, sapagkat kung sila ay maliligtas, amen, mas lalo silang gagamitin para sa ating bansa. At maging ating mga pangangailangan, amen, tunay nga na lahat tayo ay mayroong pangangailangan sa Panginoon. Batid ng Diyos, amen, nawa ang mga pangangailangan natin, pagbaba natin sa gusaling ito, amen, tayo ay tunay na pinagpala at pinalakas ng ating Panginoon. May mga sakit karamdaman, nariyan po sa screen, Pastor Frank Beneventura, alam ko po okay na po siya, nangailangan lang ng recovery. Pastor Tony Tino, Pastor Sandy Malinaw, Pastor Bobby Harapa, mga pastor na may mga karamdaman, may mga asawa ng pastor, mga mananampalataya na may mga sakit karamdaman. Amen, nariyan naman sa screen, pakita na lamang po. Tunay nga na sila'y pagalingin, amen, ng ating Panginoon, amen, na sila ay patuloy bigyan ng karagdagan pa, taon sa kalang buhay na kung saan sila ay masaya pa na maglilingkod sa Panginoon sapagkat mahirap magpuri sa Panginoon kung ikay mayroong karamdaman. Kailangan natin yung mga kapatid, kaya panalangin natin lalo't higit ang mga pastor sapagkat sila ay mayroong ginagampanan na higit pang bagay sa mundong ito. Amen. Hallelujah. At ngayong umagang ito mga kapatid, sama-sama tayong mananalangin. Amen po ba sa ating Panginoon? Hingin natin ngayong gabing ito ang revival. Amen. Hallelujah. Ang pagsama ng Diyos. Maging ating evangelist mamayang hapon, amen, pagpalain ng Panginoon, nawa maraming mamamaya, amen, hallelujah. At ngayong umagang ito, habang lumalapit si Brother Melvin, tayo muna isama-sama na magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah! Oh, we glorify your name, O God, Jesus. We need your presence for this morning, O Lord God, Panginoon. Ikaw aming inaasahan, Panginoon. Ikaw aming pinagkakatiwala ng lahat ng bagay, Amang Banal. Ikaw ang siyang gagawa at kikilos ngayong umagang ito, Panginoon. Tugunin mo ang bawat aming panalangin, Panginoon. Pagpalain ang aming church, ang aming fellowship, O Diyos. Gamitin mo, God, sa higit kang kapilang kapamaraan. Ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na yung pinagkaloob sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat, narito kami sa iyong gawain upang ikaw, Panginoon, ay sambahin, purihin at pasalamatan, Panginoon. Lord, ngayong umaga, samahan mo, Panginoon, ang gawain mo, ang iyong salita, Panginoon, na mahayag iyong kasihan, Panginoon, malayang kumilos, dakilang Diyos, ang iyong Santong Espiritu sa puso at buhay ng bawat isa. Panginoon, tinataas namin sa iyo ngayong umaga, aming Pastor Denver Reyes, Panginoon, nasa tansa, Panginoon. God, samahan mo siya, gamitin mo siya sa makapangyarihang paraan. Dakilang Diyos, patuloy naming inaangkin ng mga tagumpay at pagpapala na angkin namin, Panginoon, ang iyong gagawin ngayong umaga. Bababa kami, Panginoon, sa gusaling ito, Panginoon, na kami kinatagpo mo, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos,
sa iyong biyaya. Salamat sa mga pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Sino pong masaya ngayong umagang ito? Amen. Ngayong umaga. Praise God. Ngayong umagang ito, amen, meron po ba tayong baguhan na ngayon lamang po nakadalo? Pwede po bang malaman sa pamamagitan ng pagtaas? Praise God. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hindi nagkataon lamang na kayo narito. Habang nagkakami ang bawat isa, amen, tayo umawit, amen, na kinagagala kitang makakilala. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ikinagagala kitang makilala Sa Potter's House. Sa Potter's House Fellowship tayo'y nakita. Ang panalangin ko sa Diyos ay pagpalain kang lubos upang biyaya niya'y makamtang lubos. Kinagagalak. Ikinagagala kitang makilala Sa Potter's House. Sa Potter's House Fellowship tayo'y nagkita. Ang panalangin ko sa Diyos ay pagpalain kang lubos upang biyaya niya'y makamtang lubos. Upang biyaya niya'y makamtang lubos. for the last time. Upang biyaya niya'y makamtang lubos. Praise God. Hallelujah. Amen. Pwede na po tayong maupo at habang inaayos ang ating mga kilay. Amen. Hallelujah. Maraming na gulo. Amen. Ayos muna po para tayo maging komportable at maging relax. Amen. Sa mga baguhan, mga kapatid, na narito sa church, amen, hindi nagkataon lamang na tayo po ay narito, kundi yan po ay plano talaga ng Panginoon. Amen, sapagat na siya ay may ibig ng lahat ng tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Ang panalangin namin na sa inyong pagdalo, amen, kayo pagpalain ng Panginoon at bumalik pa sa ilang pang mga susunod na gawain. Amen. Hallelujah. At ngayong umagang ito, tayo po ay darako sa announcement. Ang ating pong church ay meron tayong tinatawag na daily prayer, sapagat ang daily prayer ang po ay gawain ng mga Kristiyanong tunay. Amen. Kung ikaw ay hindi nananalangin, amen, ikaw ay hindi matatawag na Kristiyano, sapagat ang pananalangin ang po ay pakikipag-ugnayan. Amen. Pagpapakita ng tunay na tayo ay merong relasyon sa ating Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, mananampalataya, word of encourage na dapat tayo po'y nananalangin. Kung di man tayo mga kapatid, makapanalangin ng ayos sa church, sa bahay, sa church, sigurado na tayo po ay makapanalangin ng maayos. Ang ating pong church bukas, every Sunday na bukas talaga. Every Monday to Saturday, may bukas ang ating church. Hallelujah, para po sa ating pong daily prayer. Ang ating buong daily prayer, nagbubukas po ang church. Kung sarado po ay katok na lamang po. Biblical naman po yan. Kung matok ka, kayo pagbubuksan. Amen. Alas 5 ng madaling araw para po sa mga nagtatrabaho sa EBSA ng alas 6. Pwede po pong manalangin mga kapatid. At kung medyo maaga-aga, alas 4, o wag naman alas 3, mga siguro alas 4, pwede na yon. Magpaalam lamang po sa mga bantay sapagkat sila rin naman ay nangangailangan din naman ng tulog. Amen. Hallelujah. At baka sila maabutan nyo dito na tulog pa, nakakaya naman. Amen. So, mga kapatid, ang ating church ay bukas alas 5 hanggang alas 12 ng hapon. Amen. Ang ating pong daily prayer. Sa mga disciple, mga ginagamit ng Panginoon, ay dapat tayo nanalangin. Ako rin po, amen, ipinaglalaban po ang daily prayer sa ating pong church. Amen. At every Sunday naman, ang ating pong daily prayer ay bago mag-umpisa ang gawain, ay tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. At meron din tayo hindi lamang po daily prayer, kundi daily evangelism. Ito po ini-establish ng ilang mga disciple. Amen, na kung saan mayroong puso, amen, na talagang available ang ilang time. Amen, para sa paghahayo. Amen, suportahan natin ang ating pong daily evangelism. Ito po ay Monday to Saturday at sa linggo ay alas 3, mamaya meron tayong paghayo. Ito po ay nagumpisa ng kadalasan ng alas 8, minsan 8:30, kung may mga hihintahin pa. At kung minsan naman ay hapon, meron din pong humahayo sa hapon. So, suportahan natin yan. Amen. Kung di man kayo makasuporta, ipanalangin natin ang mga umahayo. Amen. Na sila huwag magsawa.
Amen. Kundi sila ay patuloy na magkaroon ng enthusiasm, alab, na gawin ang bagay na nais talaga na gawin natin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At ilang pa mga kapatid bagay, amen. Sa discipleship, medyo tayo ay mayroong pagbabago, amen. Yan naman po ay conforme na po sa ating pong Pastor Denver kung kailan po siya mag-gather ng mga ilang bagay para po sa discipleship. Yan po ito be announced. Amen. Meron din po tayong prayer and fasting mga kapatid every Saturday. Amen. Yan po ay ginagawa po ng Sabado at marami po nakikibahagi dyan. Kung nais nyo po na kayo po ay umalab, mas lalong tumibay, ay mahalaga po na dapat tayong mananalangin at hindi lang po manalangin, kundi dapat din po tayong mag-ayuno. Sino po naniniwala mga kapatid na kapag ang isang mananampalataya ay mapag-ayuno, siya ay laging kinakausap ng Panginoon. Amen. Sapagkat, oo, nahirap, pero iba, amen, kapag ikinag-ayuno, amen, mararamdaman mo talaga ang presensya ng Panginoon. Lalo na kung sabay-sabay mananalangin, mararamdaman mo talaga, mapipil mo, I feel so good. Amen, hallelujah. Sapagkat napakasarap mga kapatid na makita mo yung mga nag-aayuno, amen, sabay-sabay na nanalangin, amen. So, yan po ay suportahan natin mga kapatid. Hallelujah. At yan din mga kapatid, hallelujah, sa ating pong Bible Conference sa November, amen, November 3 to 7, kung di ako nagkakamali, amen. Ay, meron na pong brochure, amen, hindi pa lang po napiprint, amen, nasa GC na po yung brochure, amen, para po sa ating pong Bible Conference. Sino po excited mga kapatid? Hallelujah! Na tayo po ay makadalo sa ating pong Bible Conference. I think mga kapatid, ito po ay gaganapin pa rin doon sa dati pa rin, yung huli, yung sa may Bayanihan Center. Amen. So, sa mga bago po, ay maghalaga po na tayo po ay makasama. Amen. Sapagkat yung ako'y bagong mananampalataya sa Panginoon, ay doon ko nakita yung dakilang bagay na ginagawa ng Panginoon. Sapagkat kung dito lang tayo, parang konti tayo. Pero pag doon ka pumunta, nakikita mo doon ng iba't ibang mga lahi. Amen. Sapagkat may mga iba't ibang mga tao roon, mga kapatid, na kung saan ay ginagamit din ng Panginoon. Mga leaders natin, amen, naroon. Mga regional leaders naroon. At ilang mga mananampalataya, under nila, naroon din po. Kaya napakasarap na maging kabahagi o makadalo sa gawain ng Panginoon sa Bible Conference. Amen. Hallelujah. Sa ilang pa mga announcement mga kapatid, hallelujah, ay yan po ay to be announced na lang po ng ating pong pastor. At ngayong umagang ito, amen, sino pong, amen, mas lalong pagpalain ng Panginoon. Pwede po mapakita sa isang kamay, sino pong nais pagpalain ng Panginoon. Amen. Kaya sa bagay na yung mga kapatid, para lubos nating maangkin ang pagpapala ng Panginoon, ay tayo po'y darako na sa pangmahalagang bagay. Ito po yung gawain pagbibigay. Harmony po tayo ni Brother Jeff, pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat sa. Salamat, Brad. Mga kapatid, medyo aware ba kayo sa kapaligiran? Di ba? Totoo, yung mga kalamidad, medyo parang nililindol na tayo. Totoo na. Pag may mga kalamidad, mas marami po yung nanalangin. Totoo ba yun? Diba? Marami din yung lumalapit sa Diyos. Alam niyo po, yung mga plano po natin at mga pangarap, pag hindi po ito tuon sa Panginoon Diyos, inuna natin, mawawala lang po ito sa isang idlap. Alam niyo po, yung nangyari po sa nakita ko po sa Facebook. Almost 12 years po siyang nag-ipon. Bumabalik po siya, sumasakay po siya sa barko. Yung pangarap niya po, magkaroon po ng magandang tirahan, ng sasakyan. Totoo, mabuti po yon. Pero pag wala po ang pang-part para sa Panginoon Diyos, wala rin po yan. Kasi lahat po yan, mawawala. Diba? Hindi tayo po permanente po dito. Yung kanya pong pinag-ipunan, dahil lang po sa isang lindol.
Nakakalungkot, di ba mga kapatid? Pero dapat tayo sa Panginoon Diyos, lagi po tayong unahin po yung pagbibigay. Sabi nga po sa Matthew 6:19-21, Brad, pasuyo nga, Matthew 6, Mateo 6, 19-21. Huwag kayong mga tipo ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito naghukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi naghukay at hindi nakasipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan ay doon naman doroon ang iyong puso. Totoo yung kayamanan talaga. Minsan hadlang yan sa paglilingkod. Salamat dahil na-proof natin nandito po tayo sa church. May mga bagay na parang mahirap ipaliwanag sa ating sitwasyon. Alam niyo po yung pagbibigay po natin, napakalaki pong protection yan sa ating buhay. Hindi lang po natin nakikita, na-appreciate po yung Panginoon Diyos. Pero salamat po, mapalad po tayo dahil tayo malakas. Marami po sa hospital ngayon, nahihirapan po sila. Paano po isusurvive yung kanilang buhay? Pansamantala lang po tayo dito sa lupa. Kaya po, wag po nating hayaan nakalimutan na sumuporta sa gawain Diyos. Maaring masira o mawala. Ngunit ang spiritual na bagay, tulad ng paggawa na mabuti, pagtulong sa gawain ng Panginoon at pagsunod sa Diyos, ay mga kayamanan walang hanggan na naiimpok natin sa langit. Diba? Totoo, parang hindi natin po nakikita. Pero alam niyo po, mas better po, mag-impok po tayo sa langit. Huwag po dito sa lupa. Sabi po sa talata, marami pong magnanakaw. Di ba? O, alam niyo po ba yung dito, yung kalawang? Di ba? Kahit gaano pag kinalawang, may damage na po. Pero alam niyo po yung pagbibigay po natin sa gawain ng Diyos, malaki po yung maitutulong ito. Brad, pasuyo nga yung ating target. Sana hindi lang po to, ha? Kita nyo, parang munisipyo, no? Munisipyo po ng gawain ng Diyos po yan. Ganda, no? Tignan nyo, kotse yata ni brother, yun eh. Oh. Sana po hindi lang po drawing yan. Totoo. Tutulungan po tayo ng headship. Tutulong po ang Mandaluyong Church para ma-build po ang church sa Rosario. Pero hindi po kaya ng Mandaluyong yan. Di ba? Narito po tayo, ang bawat sa po sa atin, mas better po makibahagi po tayo para sa building yan. Hindi na po magiging drawing yan. Magiging katotohanan na po yan pag tayo po ay tulong-tulong sa gawain ng Diyos. Gusto niyo ba magkaroon kayo na impok sa gawain ng Diyos? Tayo po ay magbigay sa umaga ito. Ipanalangin po ni Brother Efren ng pagbibigay. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pribilehyo na kami po ay makapagbigay sa iyong gawain. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat sumusuporta. Higit sa lahat, ang proteksyon sa bawat pamilya, Panginoon. At higit po sa lahat, ang malilikom ngayong umaga ay patuloy pang magamit sa paglawak ng iyong gawain. Maraming salamat po sa iyo lahat ng papurit parangal sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Rejoice for the step. Rejoice for the steps of a righteous man. They are order of God. They
They are order of God. Rejoice for the steps of a righteous man. They are order of God. In the time of trouble, God will uphold thee. God will preserve thee. God will sustain thee. In the time of trouble, God will lift it up. So rejoice, you're set by order of God. So rejoice, you're set by order of God. So rejoice, you're set by order of God. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon. Thank you, Brother Jeff, sa napakagandang challenge po sa giving. At sa umaga pong ito, sino pong handa na sa salita po ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. At una po, sa umagang ito, ay nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon muli sa pagkakataon na makatayo po sa inyo pong harapan. Ito po ay isang karangalan na makatayo po sa inyong harapan upang ipangaral ang napakagandang salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay hindi karapat-dapat, pero ginawa po tayong dapat ng ating Panginoon. Marami pong deserving na tumayo po dito. At anytime na nataatasan po ako na mangaral, lagi ko pong sinasabi maraming deserving na tumayo po dito. Pero ang buhay po natin bilang mga servant, ang buhay natin ay nakatuon sa pagsunod at paglilingkod. At yun na po yung tinatao sa aking isipan sa lahat ng pagkakataon saan man ako dalahin ng ating Panginoon, maglingkod at sumunod. At sa umaga pong ito, salamat rin sa ating mga pastor sa patuloy nilang pagtitiwala at paghuhubog sa atin pong mga alagad. At challenging ang mga sitwasyon na nangyayari, pero pinagpala ang taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang future po ay napaka-unknown. Di po natin alam yung mga pwedeng mangyari sa future. Pero pag kilala mo ang ating pong Panginoon, alam natin, He hold the future. Hawak niya ang bukas. Ang pagtitiwala sa ating Panginoon ay pumapawi ng pangamba. Amen. Sapagkat ang Panginoon, may pangako siya sa bawat isa sa anuman mangyari, anumang sitwasyon at pagkakataon. May pangako ang ating Panginoon, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Amen. Praise God. At sino pong handa na? Praise God. Hallelujah. At sa umaga pong ito, napakaganda po ng ating pag-uusapan. Lately, ilang lindol ang tumama sa ating bansa, sa Cebu. 6.9 magnitude po ang tumama sa Cebu. Maraming mga establishment ang nasira. At gayon din, lately lang dito sa Davao, 7.4 magnitude ang tumama. Marami rin nasirang mga establishment. At pinapanood ko yung ilang mga videos tungkol sa lindol na nangyari. At nakita ko po, ganun pala pag lumilindol, pag malakas yung shake, pati yung mga poste ng Meralco, nagpuputukan. Amen. At alam niyo po, sa mga establishment na nasisira, meron pong mga establishment na kapag nasira ay pwede pang maayos. Pwede pang ma-recover. At ang nakakalungkot sa mga na-destroy na establishment, minsan hindi na po nabubuo. At ganun rin po sa ating pong relationship. Minsan may mga relationship na nasubok, nagkaroon ng lamat, pero muling naayos. Pero may mga relationship na pagkatapos ng lamat, hindi na po nabuo. Kaya napakaganda po ng pag-aaralan po natin ngayong umaga, a relationship na naglalas. At para sa mga youth dito, nung nakaraang youth night, ilan lang po kami noon, ay naipangaral ko na po itong pangaral na ito. At ito po ay ni-empress sa akin ng ating pong Panginoon na ipangaral muli sapagkat ito po ay napapanahon. According to psychologytoday.com, past statistic had shown that in the US, 50% of first marriages end of divorce. Kung may 100 na kinaasal, kalahati doon mauuwi sa hiwalayan. Base po sa pag-aaral.
At yung naghihiwalay kapag nagpakasal sila ulit, di ba, naghiwalay na, tapos papasok ulit sila sa relationship, 67% na maghihiwalay po ulit sila nung bago niyang ka-relationship. At kapag naghiwalay po ulit sila, pangatlong pagpasok sa relasyon, 73% maghihiwalay po sila. At ganun po ang nangyayari. Yung mga subok ng subok, sila po yung madalas nabibigo. Bakit po? Sapagkat hindi po nila na-deal yung una na problema. Pumapasok sila sa relationship na may lamat pa yung puso nila. Kaya yung hawak sa kanila na bagong tao, bago nilang karelasyon, ang tendency, nagiging rebound lang. Masakit maging rebound, di ba? Lalo sa mga kabataan dito, alam na alam nyo yan. Ang rebound, mga kapatid, ay pagsalo sa isang relasyon, sa isang tao na may lamat pa. At mahirap po yun. At yung mga tao, gaya nga po ng sinabi ko, yung mga tao na subok ng subok, madalas sila pa po yung madalas mabigo. Kaya minsan, nasasabi ng ibang tao, di na ulit sila sumusubok. Meron ako mga katrabaho nung nagtatrabaho po ako sa airport. May mga katrabaho ko, nasa 50 na sila, 40, di na po sila ulit pumasok sa relationship, di na sila nag-asawa. Sapagkat ayaw na po nila, tanggap na nila sa sarili nila na sila po'y tatandang dalaga, tatandang binata. Sapagkat dahil sa mga masasait na pangyayari sa kanilang relationship. Kaya may kasabihan nga, lagi nilang sinasabi, napaka-bitter, walang forever. Pero sa Panginoon, praise God, may forever. Amen. Hallelujah. At yun po ang ating pong pag-aaralan. Jeremiah 31, verse 3 to 6. Makipagbukas po kayo sa akin. Sabi po dito sa aklat ni Jeremiah. Bago ko po basahin, para po sa mga hindi nakakilala kay Jeremiah, si Jeremiah po ay isa po sa mga propeta. Kung tawagin po siya, he is the weeping prophet. Siya po ang propeta na madalas tumatangis o umiiyak. At alam niyo po, ito pong si Jeremiah, siya po ang isa sa mga sumulat ng aklat dito sa Bible. Naisulat niya po yung aklat ng Lamentations. At ang lamentation po yung panaghoy. Matinding hapis, matinding pag-iyak. Bakit po umiiyak si Jeremiah? Sapagkat, kaya siya umiiyak, nakikita niya yung bansang Israel, yung bayan ng Israel, nawasak dahil sa exile. Isaiah, Jeremiah, bago ang aklat ni Jeremiah, ang Isaiah muna. At doon sa aklat ni Jeremiah, matatala yung pre-exilic era, doon makikita po natin yung unti-unting pagsakop, pagwasak sa bansang Israel. At si Jeremiah, nakita niya kung paano wasain ng kanilang bansa, maraming taong namatay dahil sa pagsakop ng Babylonian Empire sa kanila. At siya'y matinding tumatangi sa ating pong Panginoon, matindi siyang umiiyak sapagkat hindi niya gusto ang nangyayari sa kanilang bansa, wasak, magulo, walang patutunguhan ng kanilang bansa nung panahong ito. Pero napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon kay Jeremiah. Jeremiah 31, verse 3 to 6, sabi dito, verse 3, noong una, ang Panginoon ay nagpaita sa mga Israelita at nagsabi, inibig ko kayo ng pag-ibig na walang hanggan. Sa aking kagandahang loob, pinalapit ko kayo sa akin. Verse 4, muli ko kayong itatayo, kayong mga taga-Israel, na atulad ng isang birhen, muli kayong sasayaw sa tuwa, sa saliw ng inyong tamburin. Verse 5, muli kayong magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria, at paikinabangan ninyo ang mga bunga nito. Verse 6, darating ang araw na ang mga nagbabantay ng lungsod ay sisigaw doon sa kabundukan ng Ephraim. Halika kayo, pumunta tayo sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon na ating Diyos. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y sandaling manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa umaga pong ito. Panginoon, di ko po alam nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. Hindi po ako all-knowing, Panginoon, ngunit batid niyo po ang puso ng bawat isa na narito. Muli, Panginoon, sa umagang ito, kayo po ang mangusap.
Kayo po ang magpakahayag, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Muli, Panginoon, di po ako magaling magsalita, Panginoon. Wala po akong tiwala sa aking sarili. Panginoon, Ikaw ang mahayag, Panginoon, sa umagang ito. Ang Santong Espiritu mo, Panginoon, ay aming inaanyayahan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa dakilang pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Minsan papalakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Nais ko pong mangaral sa paksang Long and Lasting Love. Meron pong kanta niyan. At doon ko po kinuha yung title na yan. A Long and Lasting Love. Hallelujah. Praise God. At alam ko po na napapanahon nito. Paano ba tayo magkaaroon ng tumatagal na pagmamahalan o relationship? Sapagkat napakarami pong relasyon na nauuwi sa hiwalayan, na uuwi, mga pagkakaibigan, pagsasamahan na nauuwi. Napakaganda sana ng simula, pero ang dulo, nasisira, nawawasak. Sapagkat isa po ito sa mga gustong gawin ni Satanas, na sirain ang bawat relationships. Kasi pag magkasama, unite ang dalawang tao. Sabi nga ng ating Panginoon, kung meron man dalawa na nagtitipon sa kanyang pangalan, ay doroon siya, hindi pwedeng nag-iisa lang. Kaya napaka-importante ng unity sa bawat isa, mga kapatid sa ating Panginoon. At iyon ang gustong wasain ng kaaway ng ating Panginoon, ng Diablo, ni Satanas. Ang relationship ng bawat isa, relationship ng pamilya, mag-asawa, magulang sa anak, mga magkaibigan, mga magkakapatid sa Panginoon, gustong wasain niya ni Satanas. At ang tanong sa umagang ito, paano po tayo magkakaroon ng long and lasting love o long and lasting relationship? Alam niyo po, ang pagkaapatiran po, ito po yung relasyon na hanggang langit. Amen. Pwedeng yung mga kasama natin sa bahay, mga kaibigan natin, classmate natin, hanggang dito lang. Hanggang ganyan lang yung relationship nyo, hindi lifetime. Pero itong relationship natin, pagkaapatiran natin, pagiging brotherhood, brother and sister, alam niyo po, hanggang langit magkakasama tayo. Amen. At paano tayo magkaaroon ng long and lasting relationship? Number 1, sabi po sa verse 4, muli ko kayong itatayo, kayong mga taga-Israel, na atulad ng isang birhen. Muli kayong sasayaw sa tuwa sa saliw ng inyong tamborin. Number 1, mga kapatid sa ating Panginoon, muli ko kayong itatayo, kayong mga taga-Israel. Number 1, be restorative. Paano tayo magkaaroon ng long and lasting relationship? Tumatagal na samahan, be restorative. Sabi po sa talatang ating binasa, muli ko kayong itatayo. Muli ko kayong bubuuin. Bakit po? Bakit po may itatayo? Bakit may bubuuin? Dahil meron pong nasira. Meron pong nasira, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya i-rebuild ng ating Panginoon yung mga nasira. Gaya nga po nung sinabi ko kanina, may mga establishment na nasira pero muling naiayos, muling nagawa. Mas maganda pa nung una. Pero merong mga establishment nung nasira, hindi na muling naitayo. Pero ang good news po sa umagang ito, mga kapatid, ang Diyos po ang pinakamagaling na arkitekto. Kaya niyang buuin yung mga nasira. Yung pamilya na nasira, yung relationship na nawasak, kayang buuin ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagre-restore. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagre-rebuild. Alam niyo po, isa po sa mga natutunan ko, pagdating sa isang relasyon na nagkaaroon ng lamat, hindi po kung sino yung nakasakit o kung sino yung nasaktan. Ang issue po doon ay kung sino po yung gustong magpa-restore. Alam niyo po, sa relationship kasi, ayaw man po natin o sa gusto, minsan sa isang relasyon, masasaktan at masasaktan ka. At minsan sa isang relasyon, aminin po natin o sa hindi, tayo po ang makakasakit. Ganun po ang isang relasyon. Mga kapatid, nung si David, madalas siyang nasasaktan dahil sa persecution na ginagawa sa kanya ni Haring Saul. Madalas nasasaktan si David, nagtatago siya sa mga yungib dahil pinepersecute siya, hinahunting siya ni Saul. Maraming
times na muntik na siyang mamatay dahil sa ginagawa sa kanyang persecution. Nasasaktan siya. Pero dumating yung point na siya naman po ang nakasakit. Ang taong malapit sa puso ng ating Panginoon, nakasakit rin siya. Kailan? Nung panahon na si Urias, asawa ni Bathsheba, ay kanyang nagawa ng masama. Si Jesus, mga kapatid sa ating Panginoon, the greatest man who lives on earth, walang kasalanan, walang halong dungis nung nabuhay siya dito sa sanlibutan. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Honestly, kaya si Jesus ay ipinapako, crucified, dahil hindi niya naman gusto ni Jesus na masaktan tong mga Pharisees. Pero tuwing nangangaral si Jesus, isipin niyo, sinabi ni Jesus, itong templong to ay guguho sa loob ng 3 araw, muling tatayo. Ang sinasabi niya noon ay yung sarili niya, yung katawan niya. Mawawasak, mamamatay siya. Pero pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay na mag-uli. Pero na-misinterpret yun ng mga eskriba, ng mga Pharisees. Kala nila yung templo ng Panginoon yung sisirain. Kaya ang nangyari, nagalit sila. Ito yung naging way para si Jesus ay magkaroon ng accusation na gusto niyang sirain ng Jerusalem, ang templo ng nag-iisang Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang concern dito ay hindi kung sino o sino yung nakasakit. Sino yung nasaktan o sino yung nakagawa ng sakit sa isang tao, ng kasalanan sa isang tao. Ang issue dito ay kung sino ang handang maging maayos. Kaya nung si David ay sinabihan ni Propeta Nathan tungkol sa ginawa niyang pagkaasala, pagkakamali, ano ang sinabi ni Haring David? Restore unto me the joy of my salvation. Mga kapatid sa ating Panginoon, be restorative. Magpa-restore tayo. Mga kapatid sa ating Panginoon, alam niyo po, 10 years na ako halos dito sa church. Marami akong mga kilala, mga kapatid sa ating Panginoon na nakagawa ng pagkakamali, nakagawa ng kasalanan. At suddenly, wala na sila dito. Pero marami rin po akong kilala. Ang good news, marami po akong kilala dito na nagkaroon ng matinding problema, ng matinding pagsubok, nakagawa ng matinding pagkakamali, pero nandito sila ngayon. Anong reason? Nagpa-restore sila. Handa silang magpaayos. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, ano ang sekreto sa isang long and lasting relationship? Be restorative. Kahit sa mag-asawa, kahit sa isang pamilya, darating at darating yung hindi pagkakaunawaan. Pero handa ka bang magpaayos? Handa ba nating ayusin? Ang kagandahan, ang Diyos, may mga bagay man na nasira, pero ang Diyos ang pinakamagaling na arkitekto. Kaya niyang ayusin ang lahat ng nasira. Ako, ikaw na nasira, tao na sira, papasok dito sa church, kayang ayusin ng ating pong Panginoon. Minsan papalakapahan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid sa ating Panginoon, paano po magkakaroon ng long and lasting relationship? Number 1, be restorative. Pangalawa, sabi po dito sa verse 4, basahin po natin ulit. Muli ko kayong itatayo, kayong mga taga-Israel, na katulad ng isang birhen. Muli kayong sasayaw sa tuwa, sa saliw ng inyong tamborin. Pangalawa, mga kapatid sa ating Panginoon, how to have a long and lasting relationship. Number 2, be celebrative. Muli kayong sasayaw sa tuwa sa saliw ng inyong tamborin. Be celebrative, mga kapatid sa ating Panginoon. Ipagdiwang natin ang tagumpay ng bawat isa. Huwag tayong maging killjoy. Kapag meron tayong tao na nakikita, kapatid natin, pamilya natin, na pinagpapala, nagtatagumpay sa kanyang takbuhin sa buhay, magsaya
maigalak tayo sa kanilang tagumpay dahil darating yung time ikaw naman ang dadalhin ng ating Panginoon sa tagumpay at sila na ikaw ay naigalak sa kanila, sila naman ang maigalak sa iyo. Pumalakpak ka muna sa kanila, darating yung time, sila naman ang papalakpak sa iyo. Be celebrative mga kapatid sa ating Panginoon, huwag tayong maging killjoy. Kung ano man ang narating ng bawat isa sa atin, maging masaya tayo sa narating ng bawat isa. Praise God, napakarami ko nababalitaan. Marami dito nakakapagtapos, may mga arangalan. At meron nga isang kapatid sa ating Panginoon, di ko napapangalalang, kilala nyo. Summa cum laude, praise God. Ang mga Sunday school natin ay pinagpala ng ating Panginoon. At marami pang professional ang ibabangon ng Panginoon sa church na ito. Amen. At magalak tayo sa anilang mga narating, mga kapatid sa ating Panginoon. At sa umagang ito, napakaganda nung pangyayari doon sa Book of Luke, yung lost chapter. I think, if I'm not mistaken, Luke chapter 15, yun po yung tinatawag na parable of the lost. Meron po doon lost sheep, lost silver coin, prodigal son. Tatlo po yung unang binabanggit doon ng mga lost. Pero ang kagandahan, nung binulay-bulay ko po yung chapter na yon, pag may nawawala, merong celebration sa dulo. Yung nawalang tupa, nung nahanap, nung pastol, yung nawawalaan niyang tupa, iniwanan niya yung 100. Nung nakita niya, nag-celebrate sila. Nung nakita yon ng kanyang pastol, yung silver coins na wala doon sa tahanan, para po sa hindi naaalam, yung silver coins na yon, yun po yung isa sa mga symbol of wedding, of marriage. Mga kapatid, parang wedding ring. Isa po yun sa mga tanda. At napaka-importante nun, lalo na sa mag-asawa, wedding ring. Mga kapatid sa ating Panginoon. Minsan nga, naglilinis ako ng bowl. Hallelujah. Ang dugyot namang banggitin, pero sige, sasabihin ko. Naglilinis ako ng bowl. May sabon yung kamay ko. At ito palang wedding ring, pag nasasabunan, dumudulas. Sakto sumut sa bowl. Kapatid sa ating Panginoon. Si Mrs. nandun na, nag-aayos na kasi magpapahinga siya galing trabaho. Sabi ko, nahulog yung wedding ring sa bowl. Galit na galit si Mrs. Ano? Teka lang, dudukutin ko. Buti na lang nakuha ko. Di pa Hallelujah. Grabe, sabi ko, ganun pala importante yung wedding ring. Lalo na sa magtipan. Hallelujah. Sabi ko sa kanya, kung yung ba tuluyan ng lumubog magagalit ka ba sa akin? Sabi niya, talagang magagalit ako sa iyo. Sabi ko, sing-sing lang yun, magagalit ka sa akin. Pero ganun pala ka-importante yun. Amen. Hallelujah. At mga kapatid, yung silver coins ay ganun. Kaya hinanap niya yung silver coin doon sa maduming tahanan. Wala pa naman mga semento noon, mga alikabok pa, lupa. Hinanap niya, kailangan niya guluhin yung tahanan niya. At nung nakita yung silver coins, nag-celebrate siya, pati yung mga kapitbahay niya, tinawag niya. Nag-celebrate siya doon dahil nakita niya yung silver coin na yun. At ang nakakalungkot dito sa pangatlo, yung prodigal son, alam natin yung kwento. Siya ay nanumbalik sa kanyang ama pagkatapos niyang lustayin yung kayamanan ng kanyang ama, hindi pa patay. Hiningi niya na yung mana ng kanyang ama. Mga kapatid sa ating Panginoon. Nagpaasasa sa mga babae, sa mga kalayuan ng sanlibutan. At nung na-realize niya, nandun na siya sa rock bottom ng kanyang buhay. Pinakamababang sandali ng kanyang buhay. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Nanumbalik siya sa kanyang ama at tuwang-tuwa ang ama. Noong nanumbalik itong prodigal son, ang nakakalungkot ay yung panganay na anak. Hindi masaya nung nanumbalik na. Yung kanyang kapatid, ang kapatid sa ating Panginoon, nandun sila nagsasayahan. Nakikipagtalo siya sa kanyang ama. Nung ako, lagi kitang kasama, hindi mo ko binigyan. Pinagkatay ng pinatabang guya, itong anak mo na lumustay ng iyong kayamanan. Pinagkatay mo ng pinatabang guya, nag-celebrate pa kayo. At doon na natapos ang kwento. Sabi ng tatay, di ba tayo dapat magalak? Itong kapatid mo na namatay, muling nabuhay.
iniwan na doon, doon na natapos yung kwento. At alam niyo po ang interpretation ko, bakit natapos doon yung kwento? Hindi natin alam kung anong ginawa ng panganay na anak. Pumunta ba siya doon sa tahanan? Sumunod ba siya sa kanyang ama? Pinatawad niya yung kapatid niya. Sorry po, tay, tama po yung ginagawa. Tama po na ipagdiwang natin yung pagbabalik ng kapatid ko. Walang ganun, walang natala. O hindi natin alam, tuluyan na siyang nagmaktol. Tuluyan na sumama ang loob niya doon sa kanyang kapatid. Wala pong nakasulat doon. At ganun ang gustong iparating ng ating Panginoon. Iniwan niya yon sa puso ng bawat isa. Kapag may taong nanunumbali, kapag may tao na nakagawa sa iyo ng pagkakamali, bibigyan mo ba siya ng pagkakataon o hindi na? Iniwanan niyo ng Diyos sa puso ng bawat isa, kaya walang conclusion doon. Di ba yung dalawa, nakita yung silver coins, nakita yung nawawalang tupa, nag-celebrate sila. Doon, hindi natin alam kung nag-celebrate, na i-celebrate yung panganay na anak. Ang point ko dito, mga kapatid, sa ating Panginoon, masaya ba tayo sa tagumpay ng bawat isa? Sa nararating ng bawat isa na kapatid natin sa ating Panginoon? Amen. Dapat tayong magalak. Paano tayong magkaroon ng long and lasting relationship? Be celebrative. Maki-celebrate tayo sa tagumpay ng bawat isa. Sa pagbangon ng mga bumagsak. Maging masaya tayo. Pamilya man natin, kaibigan man natin. Durog na nga, dudurugin pa natin. Wasak na nga, wawasakin pa natin. Mga kapatid sa ating Panginoon, maisaya tayo pag may tao, may kapatid tayo na gumagawa ng tama sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, pero hindi pa po ito ang panghuli. 4 po kasi ito. Pero mabilis lang to, mga kapatid. Paano tayo magkaroon ng long and lasting relationship? Pangatlo, mga kapatid sa ating Panginoon, verse 5. Muli kayong magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria at papainabangan ninyo ang mga bunga nito. Number 3, mga kapatid sa ating Panginoon, paano tayo magkaroon ng relasyon na tumatagal, na hindi madaling masira? Pangatlo, mga kapatid, be productive. Muli kayong magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria at paikinabangan ninyo ang mga bunga nito. Alam niyo po that time, kung naaalala niyo po si Gideon, hating gabi na nagtatanim pa rin siya. Nag-aani siya. Nandun siya sa farm nila. Bakit niya ginagawa yun ng hating gabi? Sapagkat pag nakita sila ng ibang mga mananaop sa kanila, pag nakita na nag-aani siya, kukunin pa yun. Ibig sabihin, yung mga bunga nila, hindi napapakinabangan. Mga kapatid sa ating Panginoon, hindi sila productive that time. Wala silang pagkain, taggutom, napakatindi ng famine. Uhaw na uhaw sila. Kaya grabe yung pagtawag nila sa ating Panginoon. Even itong si Jeremiah, grabing umiyak sa ating Panginoon. Kaya siya nataguri ang the weeping prophet. Mga kapatid sa ating Panginoon. Pero napakaganda nung sinabi ng ating Panginoon kay Jeremiah. Sabi po dito sa verse 5, muli kayong magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria at papainabangan ninyo ang mga bunga nito. Mga kapatid, bakit kailangan maging productive kung gusto natin tumagal ang isang relationship? Mga kapatid, sa mag-asawa na lang, bibigyan ko po kayo ng example. Ikaw, trabaho ka ng trabaho. Ginagawa mo ang lahat para maitaguyod yung pamilya mo. Pero yung asawa mo hindi tumutulong sa'yo, nandun lang, tulog. Naglalaro ng mobile games, di ba? Nakatambay. Pero sinasabi, mahal ka niya. Mahal naman kita ikaw na lang magtrabaho. Tingin niyo po, tatagal ba yung ganong relationship? Napaka-importante po ng productivity sa isang relationship. Mayroon ng kasabihan, hindi ka mapapakain ng pagmamahal. Yung pagmamahal na yan, pag nagutom ka, wala na yan. Hallelujah. Pero importante talaga yung foundation ng love. Pero kailangan nating productive, mga kapatid, sa ating Panginoon sa isang trabaho. Hindi ka kinuha ng employee mo, hindi ka na-hard sa isang kumpanya para matulog lang, para tumunga nga lang. Kinuha ka, hinard ka ng isang company para maging productive ka. Mga kapatid sa ating Panginoon, kailangan nating maging productive. Kaya naalala ko noon, meron akong katrabaho, close sa akin to. Madalas kakwentuhan ko.
Medyo matanda na rin, taga-Naik nga yun eh. Sabi ko, sana magkita ulit kami. Invite ko sa church ng Naik. Dahil matanda na siya, madalas, laging pagod na siya sa ginagawa niyang trabaho, pa-retired na rin. Pero one time, ang nakakalungkot, naabutan siyang natutulog. Hindi kasi siya, meron kasi kaming rest area na tinatawag doon sa company. Pwede kang magpahinga doon, pag break time mo, pwede kang matulog. Ang nakakalungkot lang, 2 hours na, hindi pa siya bumabangon. Dahil siguro, sobrang puyat, sobrang pagod. Kasi, sa amin kasi that time, only OT. Kung kaya mong mag-OT, mag-overtime ka na mag-overtime. Siyempre, gusto ng ibang empleyado yon para mas malaki yung sahod. Overtime ng overtime. Siguro dahil sa kaka-overtime niya, di niya namalayan yung 30 minutes na rest niya, na break niya. Tumagal na ng 2 hours. Kaya pinuntahan siya doon ng supervisor niya. Kakalus ko rin yung supervisor. Galit na galit yung supervisor sa kanya kasi iniwanan niya yung linya niya. Galit na galit sa kanya. Ang sabi sa kanya ng supervisor namin, sabi niya, hindi ka namin sinasahuran dito para matulog lang. At actually, naiintindihan ko naman yung supervisor na yon. Dahil trabaho niya na i-manage yung mga tao, mga kapatid sa ating Panginoon. Pero ang point ko, mga kapatid, napaka-importante ng productivity. Hindi tatagal ang isang relationship pag hindi productive. Mga kapatid sa ating Panginoon, kahit sa isang pamilya. Naalala ko nga noon, mga tambay, nagkukwentuhan kami ni Pastor Denver. Kaming mga sanay sa tambay. Date na matutulog, umaga na, alas 3, alas 2. Tapos gigising, alas 2 na rin. Ganon kami dati, kaya hirap kami magising ng maaga. At minsan, mapagalitan ako. Kaya, anong oras na, di ka pa rin bumabangon, batugan ka. Diba? Minsan nakakainis rin pag ganun, di ba, mawatid sa ating Panginoon. Kailangan natin ng pagiging productive. At naalala ko, one time ang ating Panginoong Jesus. Naghahanap siya, nung nagutom siya, nakita niya yung isang puno ng igos. At nung nakita niya yon, nagugutom si Jesus, hinanapan niya ng bunga. Walang maibigay na bunga. Yung puno na yon, nakita ng mga disciples, sinumpa ni Jesus yung puno na yon ng igos. At ano nangyari? Namatay yung puno na yon. Mga kapatid, even ang ating Panginoong Jesus ay naghahanap ng bunga. Kaya kailangan nating maging productive, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya ang tumatagal na relationship, kailangan ng productivity. Maging productive tayo even sa company na pinapasukan natin, sa profession na meron tayo, maging dito sa church, napaka-importante na productive tayo, mga kapatid. Sa ministry na meron tayo, pag-aakay ng mga kaluluwa, yun ang mandate ng church. Seek and save the lost. Maging ilaw tayo ng sanlibutan. Mga kapatid, kaya kung gusto nating tumagal yung relationship natin, lalo na sa Panginoon, napakahalaga ng pagiging productive. At eto na, pang-apat at panghuli sa umagang ito. Maaga pa pala. Hallelujah. 11:21. Hallelujah. At pang-apat at panghuli sa umaga pong ito. Paano tayo magkakaroon ng long and lasting relationship? Long and lasting love, number 1. Anong number 1 natin, mga kapatid, sa ating Panginoon? Be restorative, pangalawa. Be celebrative, pangatlo. Be productive, pang-apat. Be submissive. Mga kapatid, sa ating Panginoon. Verse 6, sabi dito, darating ang araw na ang mga nagbabantay ng lungsod ay sisigaw doon sa kabundukan ng Ephraim. Halika kayo, pumunta tayo sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon na ating Diyos. Mga kapatid, pang-apat na pinaka-importanting sangka para magkaroon ng long and lasting relationship, pang-apat po dito, be submissive. Mga kapatid sa ating Panginoon. Muli ko, sabi dito, darating ang araw na ang mga nagbabantay ng lungsod ay sisigaw doon sa kabundukan ng Ephraim. Halika kayo, pumunta tayo sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon na ating Diyos. Muli silang magsasubmit doon sa Diyos, na ang Diyos ng Israel, si Yahweh, na kanilang Diyos. Muli silang sasamba sa Kanya sapagkat isa sa mga reason bakit nawasak
Ang Israel that time, dahil sumamba sila sa iba't ibang mga Diyos, kaya inalaw ni Jesus na saupin sila. Dahil patuloy silang sumasaway sa Diyos, kung sino-sinong Diyos ang sinasamba nila. Pero ang kagandahan, mga kapatid, sa sinabi ng ating Panginoon, darating ang mga araw na ang mga nagbabantay sa lungsod ay sisigaw doon sa kabundukan ng Ephraim. Halika kayo, pumunta kayo sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon na ating Diyos. Muli na silang sasamba. Muli na silang magsasubmit sa ating Panginoon, sa kalooban ng ating Panginoon, sa will ng ating Panginoon. Yun na yung lalakaran nila. Mga kapatid, napaka-importante po ng submission. Lalong-lalo na sa relationship. Bakit maraming relationship ang nasisira? Kasi hindi marunong mag-submit. Di ko lang maalala yung verse. May sinasabi rin ng Bible, submit to one another. Di ko na lang po makuha yung naalala ko lang, bigla pong pumasok sa isip ko. Pero napaka-importante po ng pagiging submissive. Bakit magulo ang isang bansa? Hindi nagsasubmit doon sa leader niya nilagay. Bakit magulo ang isang pamilya? Hindi marunong mag-submit. Mga anak, kung sumagot, kala mo kung sino, kala mo sila na yung tatay, sila na yung nanay. Diba? Hindi marunong mag-submit, di na kailangan i-memorize. Bakit magulo ang isang pamilya? Tingnan mo na lang, merong hindi nagsasubmit dyan. Bakit magulo ang isang paaralan? Merong hindi nagsasubmit, mas magaling pa sa teacher. Mas matalino pa sa teacher. Kapatid sa ating Panginoon. At maging sa church. Bakit magulo ang isang church? Di marunong mag-submit sa leader. Kaya napakahalaga nito mga kapatid sa ating Panginoon, matuto tayong mag-submit. Matuto tayong magpasakop. Mawawala ang kaguluhan, mawawala ang problema kung marunong tayong mag-submit. Maging sa ating bansa, gulo dito, nakalungkot nung nakaraan. May mga namatay doon sa rally doon sa Luneta. Hindi na lang po binalita, hindi na lang po tinutukan. Pero meron po akong kailala yung classmate niya. Isa po doon sa mga pulis. Siya ay OJT lang that time. At tinamaan siya ng, nakalimutan ko yung tawag doon, yung bote na nilalagyan ng gas. Tapos sisindahan mo. Tinamaan siya sa ulo. Sumabog sa ulo niya, patay. Estudyante pa lang siya. Yung nangyaring rally doon sa Luneta that time, worse po yun. May mga namatay po doon, pero hindi na lang po ganong natutukan. Bakit nagkaroon pa ng ganong kalaking rally? Dahil hindi gustong mag-submit sa kalooban ng leader. Against. Hindi ko sinasabing laging tama yung government natin. Pero iyon ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, walang pamahalaan na tao lang ang nagtayo. Ang Diyos ang nagtayo ng bawat pamahalaan. Kaya dapat tayong magpasaop sa bawat pamahalaan na inilagay sa atin. Mga kapatid sa ating Panginoon, isa ito sa mga sekreto kung paano magkakaroon ng isang relasyon na tumatagal. Ang pagsasubmit. Kung marunong lang mag-submit, yung anak sa magulang, walang problema. Yung asawa sa kanyang asawa, submit to one another, tatagal ang relationship. Ang mga estudyante sa kanilang mga guro, tatagal ang isang relationship. Mga kapatid, sa umagang ito ang mga sangkap ng long and lasting relationship. Alam niyo po, isa po sa pinakamagandang example dito si Judas. Si Judas, mga kapatid sa ating Panginoon, nasa kanya na ang pinakamagaling na leader. Si Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Si Judas, mga kapatid sa ating Panginoon, alam niyo po, isa siya sa mga disciple ng ating Panginoon. At isa po sa mga natutunan ko, hindi usapin yung church. Si Judas, kasama niya mga disciple, pero ang puso niya wala sa kalooban ng ating Panginoon. Si Judas, kasama niya na ang pinakamagaling na guro, pero hindi pa rin siya sumusunod. Si Judas, mga kapatid, nakita niya na yung mga miracles, pero ang puso niya ay nasa kayamanan pa rin. Sapagkat siya sa mga treasurer, ingat yaman nila Jesus. Mga kapatid sa ating Panginoon, pwede pala nakasama mo ang ating Panginoong Yesus. Pwede ka palang dumadalo sa church.
Anong sabi doon sa Bible? Pumasok si Satanas sa puso ni Judas. Pwede palang nasa church ka, pero ang puso mo ay masama. Mga kapatid, pero ang kagandahan, ang good news sa umagang ito, sabi ko nga, ang Diyos, ang pinakamagaling na arkitekto. Kahit gaano kasama, kahit gaano nasira ang isang tao, ang isang relationship, kayang ayusin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, nais ko pong magtapos sa ganito. Sabi po sa verse 4, muli ko kayong itatayo, kayong mga taga-Israel, na katulad ng isang birhen. Muli kayong sasayaw sa tuwa, sa saliw ng inyong tamborin. Honestly, mga kapatid, marami pong hindi nangangaral patungkol dito. Number 1, bakit? Kasi napaka-crucial nung topic. At pangalawa, sabi dito na katulad ng isang birhen. Yung word na virgin. Sensitive. Mga kapatid sa ating Panginoon, napakahirap banggitin yung word na yon. Jerusalem, Israel, birhen. Alam naman natin yung Israel that time, wasak na wasak. Sirang-sira. Napakagulo ng Jerusalem that time. Tapos sasabihin ng ating Panginoon, Virgin Israel. Pero ang bottom line dito, mga kapatid sa ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon, the love of God, can make you brand new. Kaya ang gawing bago ng ating Panginoon. Yung mga relationship na nasira, kayang baguhin ng ating Panginoon. Yung pamilya, ikaw at ako na nasira, kayang baguhin ng ating Panginoon. Amen. Dahil siya ang Diyos. Siya ang pinakadakila na arkitekto, mga kapatid. Nung pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa, in the beginning, God created the heaven and earth. The earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep. Walang laman itong sanlibutan, pero sa 6 days na ginawa ng ating Panginoon bago siya mag-rest, bago siya magpahinga, ginawa niya ang mga nakikita natin, kabuntukan, karagatan. Nagawa niya ang mga nakakamanghang bagay, maging ang kalawakan nagawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, isipin mo na lang kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kaibigan. Kung ang lahat sa loob ng 6 days ay naayos ng ating Panginoon, ito pa kayang buhay natin, ito po kayang church natin, kayang-kayang ayusin ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Sa umagang ito, I would like na rin, alam ko po, hindi po ako perfect. Marami po akong mga pagkaamali, even sa past life ko, ng unbeliever pa ako, marami akong nagawang kasalanan. And dito sa pangaral na to, nais kong ibaba ang sarili ko. Sino man ang nasaktan ko, humingi po ako ng tawad, di po perfecto, pero mahal ko po kayong lahat. Mahal tayo ng Panginoon. At gusto ko po, isa po ko sa naglalayo ng bawat isa, magkaisa ulit, bumalik yung dati na samahan, a long and lasting love. Yung samahan na maayos, walang problema. Yung samahan na naglilingkod, na sama-sama masaya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kaya tayong i-restore ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sa umagang ito, hindi ko po alam kung saan po kayo inausap ng ating Panginoon. Napakasimpleng pangaral lang po nito, mga kapatid. Pero alam ko po, yung mga salita ng ating Panginoon hindi babalik ng walang bunga. Pag ito po ay binitawan, ito po ay pinangaral, laging may effect ito sa buhay ng tao. Like two-edged swords, mga kapatid sa ating Panginoon. Sa umagang ito, willing ba tayo? Sabi ko nga kanina, hindi usapin kung sino yung nakasait o nasaktan. Ang usapin dito ay kung sino ang gustong magpaayos, magpa-restore. Willing ba tayo gaya ni David? Sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Gusto ba natin na ipaayos ang ating buhay muli sa ating Panginoon? Sa umagang ito, nais ko pong manlawagan. May live streaming ba tayo, mga kapatid? Wala. Wala naman po tayong live streaming. Nais ko pong baguhin yung takbo ng aking pangaral. Meron po bang first timer dito sa ating pong kalagitnaan? First time lang po, ngayon lang nakadalo sa ating gawain. Wala po, lahat po tayo ay mananampalataya na.
4, praise God, welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. At hindi ko po alam, hindi po namin alam kung ano yung mga situation nyo, mga pinagdadaanan nyo bago kayo dumating dito sa church. Pero gaya po ng pinangangaral ko, kaya po kayong ayusin, kaya po kayong buuin ng ating Panginoon. Ang Diyos, ang dailang ininhero. Kayang-kaya niyang ayusin ang bawat isa. Sa umagang ito, may mga lalapit po sa inyo para ipag-pray po kayo dito sa unahan. At diyan kami nagsimula lahat. Ito ay panalangin ng pagtanggap, acceptance prayer. Isipin niyo po na ang Panginoon ang kinakausap nyo. At may mga lalapit po sa inyo, sila na lang po ang bahala. Huwag po kayong mahiya. At sa umagang ito, awit po tayo. Created me a clean heart. At tumayo po ang bawat isa sa umagang ito. Nais ko pong anyayahan ng bawat isa. Tumayo po tayo. Kung may nasira man, kung may nawasak man, ang Diyos ang may kaayanang umayo, mag-ayos nito. Kayang magbuo nito. Lumapit tayo lahat sa ating Panginoon. Isuko lahat natin sa ating Panginoon. Aminin natin sa Kanya lahat. Ikwento natin lahat sa Kanya. Lahat ng kabigatan. Lahat ng kalungkutan. Nagmamalasait ng Panginoon. Mahal niya tayo. Kaya niya tayong gawing brand new sa umagang ito. Amen. At bukas na po ang harapan. At lumapit po ang bawat isa habang inaawit ng music team. Created me a clean heart. Bukas na po ang harapan. And renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Kung tapos na po tayong manalangin, tumayo po tayong lahat. Awitin po natin, Created me a clean heart. Created me a clean heart, oh. Linisin natin ang ating puso sapagkat ito ang gusto ng ating Panginoon. Love one another, mga kapatid sa ating Panginoon. Kung mayroong mang nasira, ang Diyos na may kakayanang umayos sapagkat siya ang dailang ininhero, kaya niyang ayusin ang mga nasira. Cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord. And muli mo kaming ibalik sa kalooban mo, Panginoon. Muli mo kaming ibalik, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. And renew the right spirit. And renew a right spirit within me. For the last time, and renew a right spirit. And renew a right spirit within me. Minsan papalakpakan, papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Irarama, yererebe, yararababa. Irereme, yararaba, irarama. Praise God. Muli, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nahayag, Panginoon. Sa ito, Panginoon, ikaw ang Diyos, Panginoon, na may kaayanang mag-ayos, mag-restore, Panginoon, ng mga nasira, Panginoon. Sa umaga pong ito, patuloy po naming tinataas sa iyo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Sa church na ito, Panginoon, ikaw ang mag-reconcile, Panginoon, O Lord God,
ng mga pusong nasira, Panginoon, na damage, Panginoon, O Lord God. At muli mong itayo, Panginoon, O Lord, ang church na ito, Panginoon, O Lord God. At muli, Panginoon, marami pang mga kaluluwa ang idao mo dito, maligtas, Panginoon. Marami pang mga ministers, Panginoon, O Lord God. Mga magpapastor ang bumangon sa church na ito, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon, sa umagang ito. Kulang po ang aking nasabi, Panginoon, yung mga hindi ko po nasabi, Panginoon, ang aking mga kakulangan, kayo po ang magpunan nito, Panginoon. Sa umaga pong ito, Panginoon, lalabas kami, Panginoon, na may ginawa ka na sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa dailang pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa oras po na 11:38, amen. Napakaaga pa po pala. Praise God. At pwede pa po tayong magkape. At pwede pa po tayong makapag-fellowship. Amen. At sila Pastor Denver po ay nasa tansa. At sila po ay meron pong